abide in my word, you are my disciple. And it goes to say, sabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So yung katotohanan, malalaman mo, yung espiritu ng katotohanan, pag ito dumating sa iyo, yung espiritu ng katotohanan, mga kapatid, siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng katotohanan na ito. Siya ang magpapaliwanag nito sa iyo, at siya ang mag-guide sa iyo into all truth. Hindi lang ipapaalam sa iyo yung katotohanan, mga kapatid, kundi i-guide ka into all truth. Amen? So, it includes whether in your parenting, in your career, in your study, amen, in your daily life. Kahit saan anggulo, He will guide you into all truth. Kasi, kahit yan mga kapatid sa mga parenting, yung hindi ko pa, nakikita ko lang mga kapatid, na sa parenting may mga maling akala, may mga false, no? Yung hindi nila nakukuha yung katotohanan sa parenting. Di ba? Katulad nito, mga kapatid, yung sa alibughang anak. Ang akala nila, nung dalawang magkapatid na yun, hindi nila alam na mahal sila ng magulang nila. So because they do not know or they do not believe that their father loves them, anong ginawa nila mga kapatid? Yung isa, gusto niyang mabuhay ng yung voluptuous living. Yung luho, puro luho. Yung isa naman mga kapatid, ang gusto niya, yung sundin lagi yung magulang niya. Bakit? Kasi akala niya, hindi siya mahal. Na kailangan niya gawin to para mahalin siya ng magulang niya. Diba? Hindi niya alam, mahal siya ng magulang niya. Amen po? So, paano natin nakita lang doon ang pagmamahal ng ama? Matagal na silang mahal, hindi lang nila nakikita. Tama? Pero, mas nakita natin yung pagmamahal nila kasi nung bumalik yung alibugang anak, bumalik sa magulang, sa nanay, sa tatay ng mga kapatid, nung bumalik, ay doon na ipakita ng Panginoon yung pagmamahal niya kasi kinuha na lahat ng kayamanan eh. Pero, hindi siya itinuring na ibang tao. Itinuring pa rin siyang anak. Kahit na yung anak niya, ang gusto ng anak niya, ituring na lang siyang alipin. Kasi sa isip niya, yung ginawa niya ay wala na pong kapatawaran. Amen? Hindi niya alam yung pag-ibig ng ama niya sa kanya. Na ang nais ng ama sa kanya ay lagi siyang malapit. Doon lang siya. Umasa siya, magtiwala siya sa kanyang ama. At hindi siya pababayaan. Kaya nga, there is more than enough in my Father's house. God loves us all, mga kapatid. Kaya importante yung pagmamahal sa parenting, mga kapatid, yung laging naipapakita natin yung pagmamahal sa hindi yung pagmamahal na parang i-spoil mo yung spoon feed mo lagi. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? May pagmamahal na kailangan mo rin silang ihayaan para matuto. Diba? Hindi yung bago makahamak, talagang kukontrahin mo sila. Hindi, hayaan mo sila. Katulad ng alibugang anak. Hiningi yung kayamanan. O, di ba? Di mo pinigilan ng tatay eh. Hayaan mo siya. Amen? Sige, bigay mo sa kanya. O, nung binigay, nagsaya. Naubos lahat. O, wala na. O, di ba na-realize niya? O, kala mo, buting ginagawa mo. O, ito, tingnan mo. Ma-realize mo. Naubos mo na eh. Ma-realize mo yung ginagawa sa'yo ng ama mo. Yung kabutihan ng ama mo sa'yo. Maliwanag po. Sa panahon ngayon, dito, lalo na pag ang mga anak, mga kapatid, nag-aasawa na. Diba? Yung parang may ano pa eh. May kumukontrol pa. Kukontrolin pa. Hindi mo na kukontrolin yan. Hayaan mo sila. Bumili nila yan eh. Ikaw, guide. Mag-guide ka, magsabi ka sa kanila. I-guide mo sila. At yung guide na sinabi mo sa kanila, pag hindi nila yung sinunod, isang araw marirealize nila, tama ka. At doon sa time na yun na na-realize nila tama ka, at mali na sila, doon mo ngayon sabihin, yan ang sinabi ko sa'yo. Di ba? Yan sabi ko sa'yo. Di ba nangyari na? Sabi ko sa'yo noon. So, natututo na siya. Amen po.
Pero yung bago mangyari, harangin mo kaagad, ayahan mo siya. Lalo pag may isip na. Everybody say amen. Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. So, itong bagay na ito mga kapatid, dito sa parenting, kaya nga ito, Holy Spirit is the one teaching us. Hindi yung advice ng kapitbahay, advice ni counselor, kung may counselor dyan mga kapatid, hindi. Advice ng Holy Spirit. Kaya kasi yung mga problema sometimes in the family mga kapatid, pwede yung ayusin ng mga tao kinakasihan din ng Espiritu Santo. Hindi po may Espiritu na ako. Alam ko lang gagawin ko dito. Hindi. Oo, may Espiritu ka na, pero still you have to, sabi niya, maging wise ka. I-check mo kung talagang galing sa Diyos yan o hindi. Amen? At yun, hingin mo yun dun sa kinakasihan din ng Espiritu Santo. Amen? To confirm. Kasi magko-confirm yan. Maliwanag po ba mga kapatid? Kung may problema tayo, magko-confirm yan doon sa may Espiritu Santo. Kaya meron tayong nilalapitan na counsel, yung counsel sa church, mga kapatid, kung may problema kung may problema man na hindi pagkakasundo, so inaayos po yun, no? Wala ba kayong, di ba, yung marunong sa iglesia, yung tinatanong dyan, di ba? Na may Espiritu Santo, na siyang magdidesisyon dyan. So may nagdidesisyon, mas marunong. Ibig sabihin, hindi sila magaling, hindi sila marunong, kundi ina-acknowledge mo yung Espiritu ng Diyos na siyang kumontrol o magbigay ng solusyon doon sa problema ninyo. Amen po? At iba po yung kinukonsult doon sa kinasihan ng Espiritu Santo kasi nandun yung prayer. May prayer po yun. Maliwanag po ba? Sometimes, ang ganda ng plano mo, ang ganda ng payo mo mga kapatid, pero hindi naman anointed. Di ba? Tama mga kapatid, ang ganda ng payo mo, pero bakit peke? Bakit palpak? O, kasi hindi naman siya galing sa Diyos. Hindi siya inanoint, hindi yun yung way ng Panginoon. Kaya, kung nangyari man yun, naayos man yun, ang pupunihin mo doon yung magaling na tao, hindi doon sa Panginoon. Hindi ka magpapasalamat sa Panginoon, papasalamat ko doon sa tao. Kasi alam mo, nagtiwala ka doon sa galing, no? Nag-advise sa'yo. Hindi doon sa Espiritu ng Diyos. Everybody say amen. Amen. So, maliwanag po yan, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, tingnan natin dito, ano ba ang inire-reveal ng Holy Spirit sa atin? Mahalaga na maintindihan natin ito. So, sa baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, ito po ay ang nare-receive natin dito kapag tayo na-baptize ng Holy Spirit is the sense of our Heavenly Father's love. Heavenly Father's love. Yung pag-ibig ng Ama sa atin. Everybody say amen. Father's love. Say Father's love. Yan. Ito ang unang-unang masasense mo yung pag-ibig sa'yo ng Diyos. Basahin natin sa Matthew chapter 3 verse 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, malubos kong kinalulugdan. Amen? Amen po. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Ang Panginoon, mga kapatid, bago siya gumawa o pumasok sa ministry at bago siya gumawa ng maraming miracle, hindi basta-basta siya pumasok sa istorya tapos nagpagaling siya. He was baptized in the water and of the Holy Spirit. Amen po? He was baptized first in the Holy Spirit, and as the Holy Spirit fell upon him, nag-declare ang Panginoon sa kanya, in-affirm sa kanya yung pag-ibig niya sa kanyang anak. In-affirm yun ng Panginoon. Dito pinapakita ng baptism ng Espiritu Santo ay tied up yan mga kapatid doon sa affirmation ng pag-ibig ng Diyos sa iyo.
Kaya yung binabaptize ka ng Holy Spirit, you are baptized the Holy Spirit, nasa sense mo yung pag-ibig ng Ama sa'yo. Amen? Ito, practical way lang mga kapatid. Sometimes, habang tayo maawit, ito mararamdaman ito. Sometimes, habang tayo maawit sa Panginoon, ganyan. Siguro sa example na sa akin mga kapatid, I always pray na, Lord, speak to us. Speak to us, Lord. Wala po akong kakayanan. Sabi kong ganon, wala akong masasabi. Wala po akong alam dito, Lord. Sa'yo po ako nagtitiwala. Hanggang paulit-ulit ako sinasabi ko, Lord, wala po. Hindi po ako, Lord. Hindi po ako alam dito, Lord. Speak to us, Lord. Tapos bigla kang makakaramdam, mga kapatid, na yung walang-wala ka. Yung wala talaga ako. Yung maramdaman ko yung totoo na yung sinasabi ko na wala talaga ako. Hindi. Wala talaga akong kaya, wala talaga akong alam. Yun. Biglang bigla kang lumalakas. Kaya, di ba, mas maganda yung nagiging humble ka sa Panginoon. Kasi, yung hindi mo sinasabi na, ginagawa mo to kasi kaya mo. Ginagawa mo to kasi magaling ka. Kaya ko to, magaling ako eh. Hindi eh. Wala ako eh, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. Kahit yun, hindi mo yung tinatanggap. The more na ginagawa mo yung mga kapatid, the more nakikita mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. The more you are aware na, Lord, salamat. Minahal mo ako dahil wala ako. Hindi mo ko minahal dahil magaling ko. Hindi mo ko minahal, Panginoon, dahil gagamitin mo ako. Hindi, minahal mo ako dahil wala ako. At ikaw ang nagbibigay ng lahat ito sa akin. Kaya po ba tayo mga kapatid? Yun yung nagiging humble ka sa Panginoon. Kaya, ang talagang nakikita mo doon, hindi yung nagagawa mo eh. Ang nakikita mo doon, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Nasa kabila ng reject ka, wala ka naman, pero nandun siya sa'yo. Pinili ka niya, tinawag ka niya. Parang yung babaeng Samaritana, di ba? Sabi niya, wala kang asawa, di ba? Pero pagdating ng Mrs., alam ko, may sasabihin sa amin. Sabi na parang ako, tinutukoy mo. Nagulat siya. Kasi hindi naman dapat magpakilala sa kanya ang Mesias. Kasi ano siya? Nasa gitna nga siya ng pangalo niya eh. Amen? Pero, tinanggap siya ng Panginoon. Sabi, sige, bumalik ka. Dalhin mo dito. Oh. Wala po akong asawa. O tama, wala akong asawa. Dahil yung kinakasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Okay, marit ikaw, Mrs. Sabi niya, ako nga. Tumakbo na yung babae. Pasalamat siya. Tumakbo siya. Nakilala ko na, ang Mesias, nakilala ko na. At tingin mo, maghihiyaw kayo doon mga kapatid, samantala na nangalunya ka. Natuwa siya. Ibig sabihin, kalimutan niya lahat yun. Naging evangelist siya. Pinakilala niya si Kristo. Dahil sa kabila ng kanyang kamalian, sa kabila ng kanyang kahinaan, mga kapatid, ay nakilala niya si Kristo at nalaman niya mahal siya ng Panginoon. At nagsabi sa kanya na tungkol sa kanyang sarili. Yung alam na alam ka. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Yung kilalang kilala ka eh. Huwag mo sabihin na itago mo to, hindi alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon lahat. Wala ang may tatago sa Kanya. Amen? So, yun nga, intricate, tied. Kaya yung baptism of the Holy Spirit, yung Holy Spirit mga kapatid, laging para bang hindi maghihiwalay. Yun, nandun yung affirmation lagi sa'yo, anak, mahal ka ng Diyos, mahal kita. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Wala ka pang ginagawa, pero please na sa sa'yo. Wala pang ginagawang mabuti ang Panginoon sa Kristo, pero nalulugod na ang Ama sa Kanya. Tayo, di ba, kung sa physical, paano ka nalulugod sa akin, Lord? Wala ka naman ginagawa masama. Pero yun ang tingin sa'yo ng Diyos eh. Amen? He's well pleased to you. He loves you. Yun yung sense na yun na maramdaman mo. Kaya iyak ka talaga doon. Iyak ka talaga. Hindi parang nag-iyak-iyakan ka lang. Iyak ka talaga. Nagulog-gulog ka doon mga kapatid. Nasa inyo na po ba yan?
Bulbul ka, wala kang pakialam. Basta si Lord, nandyan sa akin. Naramdaman ko, yung love niya ako ni Lord. Love na love ako ni Lord. Naiyak ka. Kasi alam mo, hindi ka niya minahal dahil sa galing mo. Kahit wala kang galing, kahit wala kang alam, kahit wala kang nagagawang mabuti, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka na yung Ama sa langit. Palakpakan natin ating Panginoon. At tingnan nyo mga kapatid, yung first mention ng Holy Spirit dito sa Aklat ng Romans. Si Paul ang sumulat po nito. At ang Aklat ng Romans, ito po yung pinaka-magna carta ni Pablo. Ibig sabihin, ito yung parang batas ito mga kapatid para yung isang anak ng Diyos, yung magna carta, pag sinabing magna carta, ito yung batas batas na hindi ka, yung parang batas ito na hindi ka yung nagpo-protect sa'yo na huwag kang umabuso, huwag kang magkamal, huwag kang aabuso. Yung di ba pag kunyari hari ka, di ba pag sinabi, hari na ako ngayon dito lahat gagawin mo. Hindi mo lahat gagawin. Dapat meron kang magna carta. Ibig sabihin, yung pagiging hari mo, gagamitin mo ito sa tama. At hindi ka aabuso sa tao. Yun yung tinatawag na magna carta. Nakuha niyo po, hindi porkit hari ka na talaga ako sa batas militar. Hindi. Yung hari ka, katulad ng Panginoon, tingnan yung Panginoon. Diyos siya, pero wala kang maipipintas sa Panginoon. He's so perfect. He's so loving. Loving siya, pero He hates sin. And He loves you. Amen po. So, chapter 5, basahin po natin. Ng Romans. Kung ano po yung sinasabi ni John sa Aklat ng Romans, chapter 8, verse 5, 5 verse 5. 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Oh, maliwanag po, di mo ba? Amen? Anong binuhos sa atin ng Espiritu Santo? God's love has been poured out into our hearts through what? Yung pag-ibig daw ng Diyos, ibinuhos na sa atin. Sa ating mga puso. Through the Holy Spirit that was given to us. Amen. Kapag binigay sa'yo ang Espiritu Santo, yung indwelling of the Holy Spirit, yung pag-ibig ng Diyos, ibinuhos sa'yo. Kaya talagang hasya lamahan talaga. Praise the Lord ka. Aawit ka. Dahil sa naramdaman mo yung pag-ibig na hindi mo alam yung pati yung gift na yun mga kapatid, lalabas na yun sa bibig. Because yung puso mo, yun na yung gagani sa puso mo. Hayala masikarama na. Amen. Kaya nagkuha mga kapatid. Hindi yung nasa-sense ka pa, yung nasa-sense mo pa yung sarili mo. Hindi, ang nasa-sense mo yung love niya sa'yo. Pag wala ako hindi naman ako dapat pero bakit? Parang bakit? Bakit mo ko minahal? Mahal ka eh. Mahal mo po ako lang. Amen. Sobrang kaganahan mo, sobrang pagmamahal, sobrang isip mo yun. Hindi lang yung parang yung mahal ako ng Diyos. Hindi lang mahal ka ng Diyos. Talagang nandyan sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. It poured, binuhos lahat sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa iyo. Yung sabi sa Panginoon, you receive the Holy Spirit, you receive the love of the Father. You receive Jesus because He is the love of God. And He dwells in you forever. Napakaganda, di ba? Kaya, paano mo sasabihin yung ibang tao pag sasabihin mo, nagkasala ako, nagkamali ka lang ng ganito eh. Wala na sa Espiritu Santo. Hindi maniwala doon. Nasa iyo pa rin. Amen. Sabi niya, He will be in you. He is with you and in you. Amen. Hindi lang basta kasama mo, kundi in you. Nandyan siya sa'yo. Inside. From the inside out.
So, the next, mga kapatid, ito yung Holy Spirit, yung kaya nga tied up siya. So, yung we are established, yung Holy Spirit, mga kapatid, ini-establish sa atin yung katotohanan. Ito yung katotohanan, yung pag-ibig ng Diyos nasa atin na pag tinanggap natin si Kristo. Amen? Amen. Tinanggap natin si Kristo, nasa atin, yung we are saved, mga kapatid, the Holy Spirit dwells in us forever, indwell us permanently, and you receive His love. Andun yun. Tama? And another is, yung ini-establish sa'yo, yung pagiging anak mo. Amen. Hindi yung anak na nailista ka lang doon sa born again, o nailista ka lang doon sa registro. Hindi. Yung pagiging anak mo, yung sonship, yun ang ini-establish sa'yo. Anak ka ng Panginoon. Kahit anong mangyari, anak ka. Sa Romans chapter 8 verse 13, basahin po natin. For if, dito ha, basahin ko, sundan niyo po sa Tagalog. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeed of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Pakibasa niyo po sa Tagalog. 13. Sapagkat mamamatay kayo kung man namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipi ng inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay Espiritu ng pagpupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Yung Espiritu, mga kapatid, laging nagte-testify yan ng totoo sa'yo. Pag ikaw, alam mo totoo, ite-testify ng Holy Spirit. The Holy Spirit bears with you. The Holy Spirit. Kung ina-acknowledge mo yung katotohanan na ito sa puso mo, mga kapatid, the Holy Spirit bears with you. Kino-confirm ng Espiritu yan sa'yo, sa puso mo. Pag sinabi mo, hindi naman yata ako anak ng Diyos, wala na ang Espiritu dun. Nakanya po, hindi na siya mag-bear witness sa'yo. Hindi mo mararamdaman ng Espiritu ng Panginoon dun. Pag sinabi mo, hindi ako, nagkamali ako eh. Sabi nila, wala nang Espiritu ng Diyos sa akin. Wala nang, hindi na magbe-bear ang Espiritu sa'yo. Kasi mali yung mali yung tinanggap mo eh, tama? Pero kung sinabi mo, nagkamali ako, pero I'm still the righteousness of God in Christ. And I believe that all my sins has been forgiven at that. Then, that's the truth. The Holy Spirit will bear witness with the truth that is in you. Kaya mararamdaman mo pa rin. Kaya magtatagumpay ka. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, if you live according to the flesh, you will die. Tama po? But if by the Holy Spirit, you put to death the deed of the body, you will live. Amen po? Makinig tayo. Kung tayo po ay may mga mali sa buhay natin, nagkakamali tayo, o sasabihin natin nagkakasala tayo, kulang tayo, marupok tayo, hindi, ang sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon dito, if you live by the Spirit, you put to death the deeds of the body. Hindi sinabi ng Panginoon na, okay, nagkakamali kayo, mali ginagawa nyo, so, labanan nyo yung mali. O, pilitin nyo na, mag-struggle kayo na, huwag kayong gumawa ng mali. Nakuha niyo ba, mga kapatid? O, baguhin nyo yung ginagawa nyo, o umalis kayo sa ginagawa nyo. Hindi sinabi. Napaka-easy ang sinabi ng Panginoon. If you live by the Spirit, you put to death. Diba? Kung gusto mong mawala yung maling ginagawa mo, wag mong isipin na, kailangan mawala to. Kailangan ganito gawin ko. Kailangan baguhin ko ugali ko. Hindi. Hindi na sinabi ng Panginoon, sabi, if you live by the Spirit, so ibig sabihin ang gagawin mo is by the Spirit. Amen. You trust the Holy Spirit.
Nandiyan po ba tayo mga kapatid? You allow Him, yung Espiritu, hayaan mo siyang kumilos sa'yo. O makinig ka ng salita niya, ng revelation niya, na yun ang sundan mo. By the Spirit. Then if you, alam niyo naman mga kapatid, yung sinabi, if you live by the flesh, you will die. Alam niyo naman po yung kung ano-anong sari-saring, kung ano-anong mali. Especially in the flesh, halimbawa, magagalitin ka, kung namagalit ka rin talaga kaagad. Diba? O, ano ba yung nasa atin, nasa flesh natin? Nagagalit tayo, madali tayong mapuot, madali tayong mainggit, madali tayong ano pa, lahat ng mga flesh. O bisyo, kung ano pang hilig ng tao, di ba? Tama po ba mga kapatid? Ang sabi niya, you shall die. Ay, yung die doon mga kapatid, hindi naman yung pag na-jealous ka, mamayang gabi, di ka na magigising, patay ka na. Hindi lang ibig sabihin ng mga kapatid na you shall die. Ibig sabihin, itong mga ganitong flesh na to mga kapatid, pag ito nabuhay ka dito, you will die. Die in the sense, mga kapatid, yung good mind mo, nagiging nakukurap. Yung moral mo, bumababa. Dying. Di ba? Mamaya, ano ka na? Magagalitin ka na. Nawala ka na ng tiwala sa ano mo. Mamaya, yung magandang pag-uugali mo, nasisira na. Yung relasyon mo ngayon sa, kung sino may, yung relasyon mo kunyari sa asawa mo, yung relasyon mo sa kapatid mo, yung relasyon mo sa ano ba, sa mga kaibigan mo, yan, namamatay na po yun. Yun yung you will die. Naka nyo? In the sense, yung isip mo, dying. Hindi ka na makapag-desisyon ng maganda. Palaging ang desisyon mo, imbis na matulungan mo siya, hindi. Nandun sa side lagi ng evil eh. Hindi doon sa side ng mabuti. Ang advice mo, dying. Di ba? Oh, sabi niya, binato niya ako ng tinapay eh. Hindi batuhin mo ng bato. O yung gano'n, di ba? I mean, yung dying yung ano mo, yung advice mo eh. Pamatay. Nandiyan po tayo mga kapatid. Pero if you live by the Spirit, mga kapatid, yung moral mo, nagkakaroon ng buhay. Yung salita ng Diyos, nagkakaroon ng buhay sa iyo. Sa bawat galaw mo, sa mga desisyon mo, ito problema. Pero naisip mo lagi yung sagot ng Panginoon dun sa solusyon na kailangan mo. Tama ba mga kapatid? Yun ang binibigay sa'yo ng Holy Spirit. Nabubuhay ka. You shall live. And you live above even your addiction. Yun tama. Kunyari, addict ka. Addict mga kapatid. Hindi yun, pigilan mo, hindi mo mapipigilan mga kapatid. But you believe in the Lord Jesus Christ. You allow the Holy Spirit. You receive the Holy Spirit. You receive the leading and guidance of the Holy Spirit. Receive that. Amen. Kung ano yung guidance, kaya hinahantay mo, Lord, tama ba itong gagawin ko? You are being led by the Holy Spirit by the presence of peace and the absence of peace in you. Amen. Kaya tingnan nyo sa chapter 14 ng John, di ba? Binasa po dyan. Pakibasa po ninyo. Idagdag ko po ito. 14 ng John. Di ba sabi dyan, 16, di ba? O, pakibasa po yung 16. 14, 16. Nadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. O, yan. O, so, magpakailanman, magkakasama, magpakailanman. So, sa verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. O, pansinin nyo, ano yung karugtong? O, sige, pakibasa. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. O, tingnan nyo ha, pagkatapos niya sabihin yun, na sabi niya, pagdating ng helper sa inyo, ng Holy Spirit, which is the helper, di ba, yung katulong, o yung, anong tawag doon? Yung mga aliw sa inyo, helper yan, helper. Yung, the one who is alongside, yung kasama mo, alongside with you. He will teach you all things. O how He will teach you all things? Paano ka ililid ng Holy Spirit teaching all things? Yung peace ng Panginoon na nandiyan sa'yo. I give you peace. I give you peace.
the peace that the world cannot do not know. My peace, sabi niya, my peace I give you. My, not the peace of the world, but my peace. Amen. The perfect calmness ng Panginoon sa Kristo. Ano yung nararamdaman mo? Lord, alin po dito. Pag nararamdaman mo, trouble ka, alis ka. Hindi yan. Nalilito ka, naguguluhan ka, huwag mong, huwag mong ituloy. Amen po? Then, hantayin mo yung magkaroon ng peace yun. Pakinggan mo ang Panginoon. Be conscious of the Holy Spirit leading you. Lord, andun yung prayer mo. Okay, pray ka talaga. Hindi para wala. Hindi. You pray. Kasi, He's alongside you. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? He's alongside with you. Hindi nag-aantay lang tayo mga kapatid. We're a partner with the Holy Spirit. Even today. Amen po? Even today. He is with you. Confirming you the truth. Amen po? So, hindi ibig sabihin ito mga kapatid. So, ulitin ko lang. So, kaya nga, yung Espiritu, sabi dyan, binigay sa iyo yung ini-establish tayo sa sonship, yung pagiging anak natin. Na tayo ay may karapatan, binigyan natin karapatan, tumawag sa Kanya ng Abba, Father. Alam niyo yung Abba, Father, hindi yan yung original. Yung Father, sa Jew, sa Israel yung mga kapatid, yung Abba is parang kang tumatawag sa Kanya ng Daddy God. Abba, Father. Kaya pag Abba sa kanila, parang may, yung parang kang tumawag ng yung merong love. Yung di ba, pag tinawag mo yung, di ba, paano ba tayo magpatawag sa anak natin? Di ba, hindi mo tayo pinagpapatawag sa pangalan natin. Tawagin mo na lang siya, Papa, o Mama, or Daddy, di ba, ganyan. Mami, gano'n, di ba? So, yun yung Abba Father. Abba Father. Andun yung isa puso mo yun, natatawag mo siyang Abba. Kasi ramdam mo yung pag-ibig niya sa'yo. Di ba? Say amen? Amen. So, yun, it means, so ang ibig sabihin niyan na nabubuhay tayo kapag tayo nililid ng Holy Spirit, we allow the Holy Spirit to guide us. We allow the Holy Spirit in us to guide, to lead us, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito, na sabi niyo, you will live. Ibig sabihin niya, mga kapatid, you will reign. You will reign in life. Amen? You reign in life above any trouble, above addiction, above sin. You will reign in life. Amen? Katulad ito, mga kapatid, you will reign. Mainit lang, bumigay ka na. Hindi ganun. You will reign. Amen po? Ang init naman yan, baka pwede dyan. Hindi, you will reign. You will reign in life above that temperature. Kaya sabi ko, naisip natin, kasi sa mundo, ang kapayapaan, mga kapatid, is the absence of conflict. Yung kapayapaan ng mundo, makukuha mo yan, yung absence of conflict. Kaya nga tayo, pag gusto natin kapayapaan, lumabas nga kayo rito, leave me alone! Kasi gusto mo ng kapayapaan di ba? Tapos nagkuro-kuro ka na ng kapayapaan. Or, pupunta ka sa spa. Magpapa-spa ka. Wow! This is life. Diba? Yun yung kapayapaan Sarap pa. Sarap. Pero in reality, nandun pa rin yun. Or, yung ginawa natin, nag-outing po tayo. Di ba? Gusto mo ng kapayapaan? Outing tayo. Di pastor, di kapayapaan. Hindi po kapayapaan ang pinunta natin doon. Amen? Amen. Dahil bago tayo pumunta doon, nasa atin ang kapayapaan. Ini-enjoy lang natin yung time na yun. Amen po? So, gusto ko lang sabihin, ito yung kapayapaan ng sanlibutan. Ang tawag dito, hindi siya permanent. No? Gawa-gawa. Fabricated. Noon ka sini, magkaroon ka ng kapayapaan. Pasok ka sa beer house. Inom-inom ka. Hanap ka ng chicks. Gusto mo kapayapaan.
Makawala sila sa problema. Yun nga, makawala ka sa problema, yun yung kapayapaan nila. Gusto ng kapayapaan, mawala yung problema niya. O kaya magpakamatay na siya, di ba? Sabi ko, wala, yung kapayapaan. Permanent na yun, mga kapatid. Amen, hindi yun. Sabi niya, my peace I leave you. Let not your heart trouble. Believe in me. I believe in God, believe also in me. Let not your heart trouble. Let not your heart. Ikaw mismo, sasabihin sa sarili mo. Kaya ako minsan nakakalimutan ko rin naman ka. Pero minsan pinapaalala. Ayun nga, magpapaalala sa atin, di ba? Trouble na trouble. Kalimutan mo, sabi ni Lord, let not your heart trouble. Di ba, minsan tayo, nasusuong tayo, impulse natin yun. Pag may, nakalimutan. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit, bigla sasabihin, Brad, let not your heart trouble. Mga pala. Thank you, Lord. Let not my heart trouble. I believe in God, believe also in Jesus. Nandiyan mo ba tayo, kapatid? Amen. Amen. Ako, ang ganda. Ang ganda. Na nandiyan ang Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, even yung pagkakaroon na sasabihin natin, repent, di ba? Repent is pagbabago ng isip. Di ba? Repentance simply means to turn toward God. Yun lang yun eh. Hindi yung magbago, yung parang nagsisisi na. Wala yung mga kapatid. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag tayo po ay tumalikod na sa masama at isinet natin yung ating mata sa Panginoon, you are repenting. Ayun po. Kung ano yun, nagre-repent ka na, hindi mo ka na, repent. Sige, pakita mo nagre-repent. When you turn from sin and you set your eyes on God, you are repenting. This time, kapag ikaw ang nakapokus tayo sa Espiritu Santo, nakapokus tayo, kasama natin ang Panginoon, you are already repenting. Because you turn from sin towards God. Amen? Yung repentance nangyari na po yan. So, hindi lang yan. Isa pa mga kapatid. Tignan nyo, ang dami nito mga kapatid na yung Holy Spirit na pag ito nasa atin, ini-establish sa atin ng Panginoon. Hindi lang po ito, kundi isa pa. Hindi lang yung tinitestify sa atin, unang-una, yung with our spirit, we are children of God, di ba? He bears witness with our spirit that we are children. Tama? He bears witness with our spirit. And, ano yun? Yung pag-ibig niya nasa atin din. Tama? At isa pa, yung ina-affirm sa atin that your sins has been forgiven. Yun, yung isa. Na kaya ikaw, talagang confident ka sa Panginoon that you have the Holy Spirit. Why? Because you are already perfectly clean para manahan sa iyo ang Espiritu na permanently. Kasi ang Espiritu hindi mananahan sa iyo if you are not cleansed. Amen? So, ini-establish ng Espiritu ng Diyos sa yan, the Spirit, Holy Spirit, you are forgiven. Everybody say amen. Tingnan nyo. Acts chapter 10 verse 43. Sige, pakibasa. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. 44? Ano na nangyari? Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Everybody say amen. Dito. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Ano sinasabi ni Pedro? Yung tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. By Him, sabi niya, di ba? All the prophets testify about that everyone who believes in Him, sino yung Him? Jesus Christ. Everyone who believes in Jesus Christ receive the forgiveness of sins through His name. So, ibig sabihin, itong bagay na ito, tinuturo ni, ito mismo, yung pinapahayag ni Peter doon kina Cornelio about the forgiveness of sins through what Jesus has done at the cross. Tama po ba? Doon sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. At nung
At dahil doon sa sinabi na yun ni Pedro, ang Espiritu Santo hindi pa ini-invite. Hindi pa siya invited eh. Hindi pa siya tinawag na, Espiritu, pumasok ka. Hindi. Walang altar call. O lumapit kayo sa Panginoon para tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Hindi pa. Nangangarap pa lang. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala pong altar call. Pero ipinahayag pa lang ni Pedro, sabi niya, ang kapatawaran ng kasalanan ay ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay tumatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Amen? Habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba na ang Espiritu Santo sa kanila. Fell upon him. Fell upon them. Ano yung fell? Yung fell doon is embrace them. Katulad ng alubanghang anak, sabi nung tatay doon, yung tatay sabi niya, nung makita niya yung anak niya na anak ko yun tumakbo yung anak, yung tatay, di ba? Yung father, he ran, di ba? And embraced his son and fell upon his son. Fell. Ano yung fell doon? Niyakap niya and kissed him. Andun yung embrace na matagal nang gusto kang yakapin ng Panginoon. Nasabik na ang Panginoon sa'yo. Matagal ka nang hinihintay ng Panginoon. But once na sinabing, you are forgiven, kasi alam niyo mga kapatid, ang kasalanan ang naglayo sa tao sa Diyos. Hindi, yung sabi, patay ka na, pag sinabing patay ka na, you are cut off, your spirit is cut off from the presence of God. Kaya nga, hindi ka, yung patay na akala natin, literal lang gano'n, ibig sabihin, patay, you are cut off. Wala ka ng access sa Panginoon. Deprived ka na. Hindi na ang Panginoon, kaya gusto kong pagpalain, hindi ka niya kayang pagpalain. Why? Because you have sinned. Amen? Kahit anong tawag mo sa Panginoon, kung may kasalanan ka, at hindi mo nare-recognize yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Amen po? Kaya ang Panginoon namatay sa krus. Kasi ang way noon, para lumapit sila sa Panginoon, makabalik sila sa Panginoon, ang way noon is yung pagpatay ng hayop na susunugin, yung pagbubo ng dugo. Yun lang ang way, wala nang iba. Sabi ng Panginoon, without shedding of blood, there is no remission of sins. Without shedding of blood, only by shedding of blood, there is remission of sins. Ayun, magsisika, hindi ka mapapatawad dyan mga kapatid. Only shedding of blood. Amen. Kaya yung blood of bulls and calves, pinapatay po yun because there is shedding of blood. But it is just a shadow of good things to come. Yung shadow na yon, ang tinutukoy nun, ay ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kaya kung hindi mo naintindihan, parang patawarin ka sa mga kasalanan, wala kang kapatawaran. Kahit memorize mo na ang pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi mo naintindihan, it is by the blood of Jesus that we are washed. Amen po? So, dito mga kapatid, kaya nga, dito makikita natin, yung Espiritu Santo, alam niya sabi niya, ayun na, pinangalan na, yung kapatawaran ng kasalanan. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay may kapatawaran sa kasalanan. Hindi pa natatapos, ito lang, pinaba na ng Espiritu Santo. Wala. Para i-affirm sa kanila that you are now forgiven. Amen. Your sins is forgiven. Embrace you. Amen. And they spoke. They began to speak with other tongues. Hallelujah! Kaya kung ngayon mga kapatid, naisip mo pa rin, Lord, may kasalanan pa yata ako. Yun ang gawa ng demonyo sa'yo. Wala na! Kaya hindi ka maka-awit, hindi ka makapagpahayag sa Panginoon. Why? Andun yung pinipigil ka dyan ng laman mo eh. You are oppressed by the devil. Spiritually. Amen. Amen. Wala, sabi nila, may sakit ka sa spiritual. Wala sakit. We are dead to sin. Kung baga sa ano, patay tayo dahil sa kasalanan. We are spiritually dead. Amen? Spiritually dead. You must be born again. That your spirit might be reborn. And you become a new creation. All things pass away. Behold, all things. All means all. Spirit, soul, and body becomes new. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So the key
para i-lead tayo, yung spirit life natin is by praying in tongues. Amen po? Kaya nga sabi ng Panginoon, when the Spirit comes upon you, you will receive power. Ano yung power na yun? Power to heal, power to cast out demons. Kaya sa buhay natin, tingnan nyo tayo. Ako, religyoso din ako doon mga kapatid. Pag ako sumasakay ng jeep, kailangan may dala-dala akong pag ako papasok sa school. May dala-dala akong maliit na Maribol. Hindi, parang Nobena. may booklet si Mama Mary yung doon. Picture. Diba, pag lumabas sa simbahan, may nabibili bili ko yun. Tapos may kuskus pa ako dito, nahawakan ko. Yan na yung mga driver. Ano yung ginagawa? Yung crucis. Sa atin, hindi natin kailangan yung gano'n. In the name of Jesus. Amen. Paano kung malaglag yung mga kapatid na wala? Saan? Iyak ka. Kasi hindi naman kasi yun eh. Nandyan sa atin eh. Binigay na eh. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sa buhay natin? Use that authority. You are given spiritual authority. Amen. Kahit sino sa atin. Alam niyo, purihin ang Panginoon kasi ito nga sinasabi ko, dati, kahit ako noon, siguro, nag-uusap ako noon, nagdadagdan ako, nag-preach lang ako mga kapatid, puro preach lang ako pero hindi ko na-apply. Yung healing, ganyan-ganyan. Ngayon, hindi eh. Ngayon, kasi naman may nararamdaman niya, pinagpipray ko eh. Kahit ako sarili ko, in Jesus' name. Bakit? You have the authority. Minsan ikaw na ina-atake. Anong gagawin mo? Ikaw, rebukin mo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Rebukin mo sa sarili mo. Mali ang isip mo, in Jesus' name, wrong belief, I rebuke you. Live by mind in Jesus' name. Amen. And give me the wisdom of God. I receive it in Jesus' name. Amen. Ano yun eh? You have the authority in your mouth. Andun. Diba sabi, ano yun, sabi niya, the word is near you, in your mouth. Diba? Ano ba ang pananampalataya? The word is near you, in your mouth. Diba sa chapter 8 ng Romans, what is faith? The word is near you, in your mouth. If you confess the Lord Jesus is your Lord and Savior, and God raised Him from the dead, you shall be saved in your mouth. And with the heart, man believe unto, with the heart, heart man believe unto righteousness. And with the confession, with your mouth, mouth, nasan ba yung mouth? Malapit sa puso. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya nga, if you receive the love of God, mga kapatid, yan, pinupur sa'yo ng pag-ibig. Kaya alam tayo pag umawit, hindi naman tayo once na ipur lang sa'yo ng Panginoon. Dito tayo mga kapatid. Hindi lang tayo minsanan pinupur sa'yo. Minsan araw-araw, ipur sa'yo ang Panginoon ng pag-ibig niya, di ba? Pero pag umawit tayo sa Panginoon, pinupur yung pag-ibig niya sa atin eh. Ano yun? With the mouth confession, unto salvation. With the mouth confession. Kasi nasa puso mo na. Kung ano nasa puso mo, it comes out in your mouth. Everybody say amen. Amen. Rusha lamarakanta. Si karabahan babarakita talan. Sometimes, alam niyo mga kapatid, hindi niyo naman kailangan, kasi kung nagkikwento sa inyo, yung narinig sa haba na sinasabi, marami na ako nasabi, it can be stammering, nagsisimula sa stammering, kung pula babara, katata. Nila mama, yung, alam niyo yung anak yung bata, di ba? Minsan, da. Di ba? Tama? Hindi naman yan, pag, sino nga nagsasalita na, daddy agad eh, dada yan eh. Nagsisimula sa isang letra eh, di ba? Tama? May word na eh. And it is the Holy Spirit that increases your vocabulary. Sa tagal mo na nag-stammer kang ganyan, stammering, yung stammering yung paulit-ulit lang eh. Yung you just speak it out by faith. Speak it out by faith. And it will flow. Utsila, bababarak sa bababarara mamarara. Nila bababara mamamamama. Bababarara. Ganon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Huwag niyong baliwalain niyo mga kapatid kasi nagsisimula na yan. Nandiyan po ba tayo? Kahit ilang uli, nandiyan na yan. And the more you
Praying in tongues. The more you pray in tongues, the Holy Spirit increase your vocabulary. Increase syllables. Para babalik kita na naiiba, nadadagdagan. And it flows. It flows. Makikita mo, isang word lang, isang letter lang, syllable mga kapatid. Bababawra, mamaya may magpo-flow na yun. Hindi mo na kontrolado, magpo-flow. Meron ng susunod na letra. Kaya kung ano yung pumasok na first word or syllable sa bibig mo, by faith, speak it ko bababara. Amen? Tuloy mo lang. Just continue. Sa sarili mo, gawin mo yun in your private communion with God. Kaya sabi ko nga, kung kayo kaya tayo kailangan natin maging yung conscious tayo sa Panginoon, yung galaw ng Espiritu sa atin. Malay nyo, kaya kayo dinalagay sa dagat, mga kapatid, para pura ka ba? Amen mo ba? Amen? Amen. Pura ka ba? Hindi na sila. Ang sarap, no? Ang talikod, ba. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Amen. Ay, kahit naman kayo umiyak doon, hindi kayo mahalata na umiiyak kayo kasi, basang-basa ako sa ulan. Amen? Sabi, ba't ganyan yung mata mo para ka naiyak? Ang alag kasi. Sakit sa mata eh. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ko baka mamaya, Pastor, kailan tayo mabalik sa Sabay ulit. Antayin natin yan. Jingle. Amen po ba mga kapatid? Amen. Alam nyo, ako natutuwa. Kahit ganun tayo, marami tayong kasama. Okay lang yun mga kapatid na hindi talaga natin yung tututusin nga. Kasi nga sabi ko kami, dati as in solid solid. Pag solid kayo, maganda parang solid. Ibig sabi maging solid tayo. May tayo, di ba? Bibigyan ni Lord na solid tayo talaga. O tayo mag-ano. Yung tayo sharing o lugar. Tapos, tayo mismo, tayo, mag-worship tayo sa Panginoon. Yun, makikita natin yung manifestation pa sa atin. Hindi tayo mag-isip ng namumulahan tayo ganyan, hindi tayo nag-isip ng, baka ano sabi sa atin, lahat tayo, we are already mature in spirit. Amen po ba, kapatid? At yun ang natin na ma-feel tayo, na Holy Spirit, ma-feel talaga tayo. Hindi ibig sabihin feel ka na talaga. Mag-overflow ka pa. Overflowing. Amen. 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 Praise God. So, yun nga, kaya nga sabi dito sa 180, ba? Pansinin nyo lang yung note doon mga kapatid, sabi niya, sabi niya, you will receive power. Di ba? 1:8, Acts 1:8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Comes upon you. Ibig sabihin, ang ginagawa ng Espiritu sa atin is to feel. First thing na ginagawa ng Panginoon sa atin is to feel. Be filled with the Holy Spirit. Pinifeel muna tayo ng Espiritu Santo. Hindi ka basta-basta mag-speak in tongues, mga kapatid. The Holy Spirit will first fill you. Pag na-feel ka na dyan, mga kapatid, nag-overflow yan. Kaya yung overflowing na yun, mga kapatid, yun na yung nag-ano ka na eh. Speak, no? You begin to speak. Hindi mo hintayin yung Espiritu na, oh, hallelujah. Lord, please, please, speak, Lord. Okay. Start. Begin. You begin. O talaraba, katatara. Ano ibigay sa inyo yung unang word ng Panginoon? And then, marirealize yung equipo. There is a flow. May flow po yan. And hindi nyo alam kung anong word na susunod yung letter na susunod na idadagdag doon. Amen? So, ang purpose yan mga kapatid sa Panginoon, doon sa Old Testament is yung task. May task siya na gagawin siya kagaya ni Samson. The Spirit mightily. Kaya prosper ang word doon. Sinabi ko sa inyo, prosper din yung come mightily is prosper. The word prosper ang ginamit doon. Pre-prosper siya. Kung ano yung kailangan niya, pinalakas siya ng Panginoon doon. Yung prosper. Sa panahon natin ngayon, yung Holy Spirit come upon us, ang ng Panginoon, you will receive power. And you will be witness from Judea to Jerusalem and to all the ends of the earth. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya kita mo, ready kayo, kaya mararamdaman mo yan. Nagko-confirm. Pag sinabi nararamdaman mo, nagko-confirm ang
spirito mo o yung spirit doon sa spirito mo. Nararamdaman mo totoo yung sinasabi mo. Everybody say amen? Amen. Praise God. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kaya nga yung Holy Spirit, yung power na nare-receive natin is yung task sa atin, sa panahon noon, pagkatapos na yung task, umaalis ang Spirito, pero sa atin, di. Permanently nandiyan. And as we pray in tongues, mga kapatid, nandyan, nagko-connect po tayo, nag-i-engage po tayo sa Holy Spirit. At ang Panginoon, mga kapatid, ito ang binigay sa atin, itong gift na ito. Maliwanag po mga kapatid, it is a gift. Hindi ito katulad ng gift na nandun sa gift of the Holy Spirit. Ito yung personal na binibigay sa atin ng Panginoon na ang purpose nito, hindi para mag-interpret. Ang purpose nito is to edify yourself, to teach you, to guide you into all truth. Hindi ito yung parang interpret mo, may message sa sayo. Hindi. Nakuha mo ba? It is for edification. Edification. Edifies himself. Kaya ito, binigay ito ng Panginoon sa umpisa pa lang. Amen? Amen. So ito yung makakapagsalita tayo in tongues kapag tinanggap natin ang baptism in the Holy Spirit. Ito yung powerful, ang tawag nito, powerful language from heaven. Kaya nga ito, makita, powerful language from heaven na hindi ito na-i-intercept ng kaaway. Kung nagpaplano ang Diyos, may plano ang Diyos sa atin, mga kapatid, hindi na-intercept ng kaaway kasi it is the language in heaven. Hindi na didecode, hindi na nalaman ni Satanas, may plano pala sila mag-swimming. Nakuha niyo pa? So, hindi na sa swimming, nahuli ako doon, sabi ni Satanas, nahuli ako doon. Hindi mo alam. Kasi yun yung pinagpipray mo. O, parang ito mga kapatid, bakit nagtagumpay yun? Nahuli ako doon kasi yun ang pinagpipray mo yung future mo. Akala ni Satanas, nandito ka pa. Eh, nagpipray in tongues ka. Pinagpipray mo yung future mo. Nagulo si Satanas ko. Yan. Hindi mo kasi hindi nahalaman ni Satanas yung plano. Ito yung paraan ng Diyos. Kaya, nahihilong talino si Satanas. Amen? So, ito po yung benefits. Bigay ko lang sa atin. Corinthians, chapter 14, verse 4. So, edifies. Di ba? Sabi ko, edifies. He who speaks in tongues edifies himself. O, alam niyo na po yan mga kapatid ha? Corinthians 14:4. He who speaks in tongues edifies himself. The Greek word doon is oikodomio. Oiko means build. Oiko, house, meaning house. No? Yung oiko means house, and domio means build. So, to build house. Today, mga kapatid, ang house ng Diyos, yung ating katawan. Tama ba? The temple of God. Don't you know that your body is the temple of God? Is the house of God? Di ba? Bahay ng Diyos to. Ito ang bahay ng Diyos sa atin. Kaya yung oikodomio, mga kapatid, to build the house. Oh. Kaya, yung word na build himself, mga kapatid, ibig sabihin, yung sinisira ng mga stress, yung aging, sinisira yan yung katawan natin, di ba? Aging, stress, yung mga disease, no? When we pray in tongues, mga kapatid, we are building, repairing the body. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? You are repairing the body. O, di ba? Medyo tumatanda-tanda ka na. O, speak in tongues. Always. Nakita mo, nire-repair niya yung body. Not just your body. Kasi himself, referring to the whole body. The spirit, the soul, and the body. Amen? So, another sa, basahin niyo ito, Isaiah 28:12. 28:12 ng Isaiah. 28 verse 12. Narito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal. Ngunit hindi nila ito pinapakinggan. 12 yan? 28:12. Oh, sige, pakiulit ulit. Ganito ang kanyang sasabihin.
Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Oh, diba? Sa 12. To whom he said, this is the rest which you may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. Sa 11, pansinin mo yung 11. Yung bago yan. Kaya naman, magsasalita si Yahweh sa bayan ito. Sa pamamagitan ng mga dayuhan, siya ay magtuturo. Oh, amen. Yung anong, sa English yan, mga kapatid, for with stammering lips and other tongues. O yun. With stammering lips and other tongues, He will speak to these people. O, ang Panginoon magsasalita sa atin sa pamamagitan ng stammering lips, yung speaking in tongues. Nagsasalita sa iyo, Panginoon. So, sa pamamagitan ng praying in tongues natin, mga kapatid, when we pray in tongues, nagkakaroon tayo ng access sa lahat ng blessing, protection, sa lahat ng yung provision ng Panginoon sa atin. Healing. Nagkakaroon tayo ng access, sabi ng Panginoon, with stammering lips and tongues, speaking in tongues, I will speak to these people. At ano daw yun? Sa verse 12, yung binasa na natin, to whom he said, sinabi niya, this is the rest with which you may cause the weary to rest. And this is the refreshing. Oh, amen? Dito tayo mga kapatid. Kaya nga, this is the rest. Kaya nga tayo, kahit saan, mga kapatid, kahit saan, anumang lugar, anumang ginagawa natin, we can pray in tongues. Why? Because this is the rest and this is the refreshing. Kahit nagdadrive ka, traffic dyan mga kapatid, you can pray in tongues. Nainip ka, pray in tongues. Amen? Why? It is a refreshing. It gives rest to you. Pagod na pagod ka, nakabilag ka sa araw, pray in tongues. Yan ma-feel mo mga kapatid. Kahit ang sikat ang araw, tumutulog pawis mo, pero nararamdaman mo malamig. Amen. Amen! Amen. Sabi niya, nasaan yung electric fan? Wala, nandun sa loob yung electric fan. Nandun yung airport sa loob. Why? Because ang Espiritu mga kapatid, kaya nga, sabi ng Panginoon, come to me all of you and drink from me. Out of, sabi niya, as the scripture said, whoever believes in me, out of his belly will flow rivers of living water. Okay po? Out of his belly. So, ibig sabihin ng kapatid, ang blessing o yung anointing ng Panginoon nagsisimula sa loob, hindi sa labas. It is not from the outside in. It start from the inside out. Kaya yung sasabihin mo, Lord, ang init po. Hindi ko kaya to, Lord. Tapos biglang may hangin na ano sa'yo. Manifestation lang yun. Pero actually, it is from the inside out. Everybody say amen? Amen. So, ito yung bentahe sa ating mga kapatid. Kahit anong sitwasyon natin, sa buhay natin, hindi ka makatulog mga kapatid, pray in tongues. Sino hindi nakatulog dito? Pray in tongues. Kahit stammering lips siya, tuloy mo. Kira kabahang pabang katatama mamara bababara 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 kada bababara kada bababara kada bababara bababara kahit ganun yung mga kapatid, tuloy mo. The Holy Spirit will add, will increase your vocabulary. Amen po? Makikita mo ba, tulog ka na. Hindi ka naantok ka. Matutulog. Yung hindi nakakatulog, di ba, sa gabi. Okay, nanaginip ka lang ulit. O, hindi maganda. Amen? So, marami pa mga kapatid, pero hanggang dito lang po muna tayo. Kasi yung mga nangyari sa atin, it is the Holy Spirit. Itong panahon natin ngayon, we need the Holy Spirit. It's the Holy Spirit that leads us. So last mga kapatid, na idagdag ko dyan. So, nakita natin, builds up. Amen? It builds up. Yung praying in tongues, builds up. Build us up. Yung binibuild tayo, nire-repair yung ating katawan, spirit, soul, and body. Pangalawa mga kapatid, nagbibigay sa atin ng rest and refreshing. Yung nare-refresh tayo. Okay po? Amen? So, number 3, mga kapatid, allows us, ito, sabi ko na ito kanina, allows us to pray into our future. Kasi ang Panginoon, ang tongue ng Panginoon is powerful prayer gift na ito ay hindi limited in distance, time. Hindi siya limited doon sa time and distance or head knowledge. When you pray in spirit,
Maring hindi mo ito alam, but you could be effectively and supernaturally cover your loved ones on your future or your future with God's protection. Sometimes you want to pray your children, nasa malayo sila, isa nag-aalala ka doon sa anak mo, o isa ganun, aalalahanin ko yung mga anak ko, kung nasaan sila. So I pray in tongues for them, Lord. Hindi ko alam kung anong ipipray ko sa kanila, hindi ko alam kung anong sitwasyon sa kanila, but the Holy Spirit knows, Lord, kung anong sitwasyon nila ngayon. So I pray to you, Lord, the Holy Spirit, I pray in the Holy Spirit for them, Lord. Hindi ko alam kung anong pinapipray ng Espiritu sa kanila, pero alam ko mga kapatid, the Holy Spirit knows the situation that they need. Amen? To bless them, to protect them, to guide them. Amen? To lead them. Hindi mo na alam. Isa, hindi mo alam kung sitwasyon kung nagising ka pa ng masama, hindi mo kailangan mag-worry mga kapatid. When the Holy Spirit prays, He knows everything. And it is not limited in time and space. Kahit nasaan siya. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Ang maganda rito mga kapatid, so, nagagawa natin to kahit anong araw, kahit anong oras. Nagagawa natin to, pwedeng malakas, pwedeng mahina. Hindi kailangan sumisigaw, wala na ba, kaya na ba? Pwede mo rin sabihin, pwede pabulo. Kasi may katabi kayo. Sabi, ang ingin mo naman. Amen? Nagagawa mo. You are always engaged. You are always in flow with the Lord. Naliligo, nagdadrive, nagluluto, naglalaba, attending meeting, maawit. So, it's a powerful prayer. Amen? Amen. So, nandun, access. Lahat ng access. And this is why God wants you to receive it and utilize it. This powerful grace gift. Gusto niyang gamitin natin ito. Kaya everyone say amen. Amen. Hallelujah. So, hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Doon sa mga tumanggap na sa Panginoon, nasa inyo ng Espiritu Santo mga kapatid. Amen? It's already there. Maaaring hindi lang gumagalaw yan sa inyo, yung hindi pa kumikilos, pero yun nga. At hindi pa kayo nag-speak in tongues, you can pray. Ask the Lord. Amen? Amen. Dito tayo ito mga kapatid. Dito tayo tingin. Kung matagal ka nang hindi ka nakakapag-pray in tongues, gusto mo mag-pray in tongues, I will pray with you. Ano po? So, lupo tayo lahat mga kapatid. Ito laging i-pray natin. Ito i-pray natin sa Panginoon. So, pray with me. Father in heaven, in the name of Jesus, I ask you the infilling of the Holy Spirit in me. Thank you, Lord. I receive the infilling of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. O dito na kayo mga kapatid. Ngayon na, nanalangin kayo. Dahil pag-pray nyo na yan, expect na makapagsasalita kayo in other tongues. Fully expect to be able to speak with other tongues. Huwag yung sasabihin, hindi yata mo. Expect. Amen po? Dahil kung natin tumayo. Begin to speak the syllable that comes to you. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. As we pray in tongues mga kapatid, habang sabi ko mga kapatid, begin by speaking the syllables na pumasok sa isip nyo. Ano man yan mga kapatid, speak it by faith. At kapag ginawa niyan, ang Espiritu ang magdadagdag ng word mo. Amen? Tandaan nyo, you begin. It is you who will begin. Hindi ang Espiritu ang bibigin sa'yo. Speak. Begin. Sabi niya, and they were filled. Sabi niya, when the
when the fullness of the time has come, on the day of Pentecost, when the fullness of the time has come, they were all with one accord in one place. Sa Acts, sabi dito, basahin ko. Chapter 2, verse 1. Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. So one sat upon each of them, and they were all filled. So unang makikita nyo, they were all filled with the Holy Spirit, and tingnan nyo, they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So the first thing, mga kapatid, is you are filled. Receive the filling of the Holy Spirit. So right now, in the name of Jesus, be filled. Every one of you, be filled with the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Taas po ninyo ang mga kamay, mga kapatid. Receive the filling of the Holy Spirit. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, begin. Open your mouth. Speak with tongues. Haba barakababa. Irarababa kababaraba. Abararababa kababaraba. Irarababa kababaraba kasalaba. Ababakarababa karabaraba. Ababakarababa kasalaba. Irababahang kalabahambaba. Ikarabahambaba kasalaba. Thank you, Jesus. You can stop and you can start. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The more you speak, the more you pray in tongues, the more na ginagawa niyo ito, mga kapatid, the more you begin to see the Lord move in your life. And as you release the power through the gift of tongues, lalo niyong nakikita paano kumikilos, gumagalaw ang Diyos sa buhay niyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bawi po tayo. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.